Bilang Kapitulo 26, ang ikalawang sinsus. Pagkatapos ng salot, sinabi ng Panginoon kina Moises at Eleazar na anak ng paring si Aaron, isinsus ninyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang pamilya lahat ng may edad na 20 taon pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo ng Israel. Kaya nakipag-usap sina Moises at Eleazar na pari sa mga Israelita roon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Sinabi niya sa kanila, isinsus ninyo ang mga taong may edad na 20 taon pataas, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang mga Israelitang lumabas sa Ehipto. Ang mga lahi ni Reuben na panganay na anak ni Jacob, ay ang mga pamilya ni Hanok, Palo, Hezron at Carmi. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Reuben, 43,730 silang lahat. Ang anak ni Palo ay si Eliab, at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemiel, Dathan at Abiram. Itong sina Dathan at Abiram ay ang mga pinuno ng kapulungan na sumama kay Kore sa pagrerebelde sa Panginoon sa pamamagitan ng paglaban kina Moises at Aaron. Pero nilamon sila ng lupa kasama ni Kore, at nasunog ng apoy ang kanyang 250 tagasunod. At naging babala sa mga Israelita ang pangyayaring ito, pero hindi namatay ang mga anak ni Kore. Ang mga lahi ni Simeon ay ang mga pamilya ni Nemiel, Jamin, Jachin, Zerah at Shaul. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Simeon, 22,200 silang lahat. Ang mga lahi ni Gad ay ang mga pamilya ni Zephon, Hagi, Shuni, Ozni, Eri, Arod at Areli. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay Gad, 40,500 silang lahat. May dalawang anak na lalaki si Judah na sina at Onan, na namatay sa lupain ng Canaan. Pero may mga lahi rin naman si Judah na siyang pamilya ni Shelah, Perez at Zerah. Ang mga angkan ni Perez ay ang pamilya ni Hezron at Hamel. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Judah, 76,500 silang lahat. Ang mga lahi ni Isakar ay ang mga pamilya ni Tola, Pua, Jashub at Shimron. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Isakar, 64,300 silang lahat. Ang mga lahi ni Zebulun ay ang mga pamilya ni Sered, Elon at Jalil. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Zebulun, 60,500 silang lahat. Ang mga lahi ni Jose ay nanggaling sa dalawa niyang anak na sina Manasi at Ephraim. Ang mga lahi ni Manasi ay ang mga pamilya ni Makir at ang anak nitong si Gilead. Ang mga angkan ni Gilead ay ang mga pamilya ni Ezer, Helek, Azriel, Shechem, Shemida at Hefer. Ang anak ni Hefer na si Zelefehad ay walang anak na lalaki, pero may mga anak siyang babae na sina Mala, Noe, Hagla, Milka at Tirzah. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Manasi, 52,700 silang lahat. Ang mga lahi naman ni Ephraim ay ang mga pamilya ni Shutela, Beker, Tahan. Ang mga angkan ni Shutela ay ang mga pamilya ni Aaron. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay Ephraim, 32,500 silang lahat. Ito ang mga pamilyang nanggaling kina Manasi at Ephraim na mga lahi ni Jose. Ang mga lahi ni Benjamin ay ang sambahayan ni Bela, Ashbel, Ahiram, Shufam at Hufam. Ang mga angkan ni Bela ay ang mga pamilya ni Ard at Naaman. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay Benjamin, 45,600 silang lahat. Ang mga lahi ni Dan ay ang mga pamilya ni Shuham. Shuhamita ang lahat ng lahi ni Dan, at 64,400 silang lahat. Ang mga lahi ni Asher ay ang mga pamilya ni Imna, Ishvi at Beria. Ang mga angkan ni Beria ay ang mga pamilya ni Heber at ni Malkiel. May anak na babae si Asher na si Serah. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Asher, 53,400 silang lahat. Ang mga lahi ni Naphtali ay ang mga pamilya ni Jesel, Guni Jezer at Shilem. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Naphtali, 45,400 silang lahat. Kaya ang kabuuang bilang ng mga lalaking Israelitang nasensus ay 601,730. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, hati-hatiin mo sa kanila ang lupa bilang mana nila ayon sa dami ng bawat lahi. Ang malaking lahi bigyan ng mas malaki at ang maliit na lahi bigyan ng maliit. Ang lupain ay kailangang hatiin sa pamamagitan ng palabunutan para malaman kung aling bahagi ang makukuha ng malaki at maliit na angkan ayon sa sinsus. Ang mga Levita ay ang mga pamilya ni Gershon,
Kohat at Merari. At sa kanila nanggaling ang mga pamilya ni Libni, Hebron, Mali, Mushi at Korah. Si Kohat ang panganay ni Amram, at ang asawa ni Amram ay si Yokebed na mula naman sa pamilya ng mga Levita. Ipinanganak si Yokebed sa Ehipto. Sina Amram at Yokebed ang mga magulang ni Aaron, Moises at Miriam. Si Aaron ang ama ni Nadab, Abiho, Eleazar at Itamar. Pero namatay sina Nadab at Abiho nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa kanilang paghahandog sa Panginoon. Ang bilang ng mga lalaking Levita na may edad na 1 buwan pataas ay 23,000. Hindi sila ibinilang sa kabuoang bilang ng mga Israelita dahil wala silang tinanggap sa lupaing minana ng mga Israelita. Ito ang lahat ng mga Israelitang sinenses ni Moises at ng paring si Eleazar doon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Wala ni isang natira sa mga kasama sa naunang sinsos na ginawa ni Moises at Aaron sa ilang ng Sinai. Sapagkat sinabi noon ng Panginoon sa kanila na tiyak na mamamatay sila roon sa ilang, at walang makakaligtas sa kanila maliban lang kina Caleb na anak ni Jephunneh at Josue na anak ni Nun. Bilang Kapitulo 27, ang mga anak na babae ni Zelofehad. Si Zelofehad ay may mga anak na babae na sina Mahla, Noe, Hagla, Milka at Tirzah. Si Zelofehad ay anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manasi. Si Manasi ay anak ni Jose. Ngayon, nagpunta ang mga babaeng ito sa pintuan ng toldang tipanan at tumayo sa harapan ni Moises, Eleazar, ng mga pinuno at ng buong kapulungan ng Israel. Sinabi ng mga babae, namatay ang aming ama roon sa ilang na walang anak na lalaki. Pero namatay siya hindi dahil sa tagasunod siya ni Korah na nagrebelde sa Panginoon, kundi dahil sa sarili niyang kasalanan. Dahil lang po ba sa walang anak na lalaki ang aming ama, mawawala na ang kanyang pangalan sa sambahayan ng Israel. Bigyan din ninyo kami ng lupa tulad ng natanggap ng aming mga kamag-anak. Kaya sinabi ni Moises sa Panginoon ang kanilang hinihingi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, tama ang sinabi ng mga anak na babae ni Zelofehad. Kailangang bigyan mo sila ng lupa kasama ng mga kamag-anak ng kanilang ama. Ibigay sa kanila ang lupa na dapat sana ay sa kanilang ama. At sabihin mo sa mga Israelita na kung mamatay ang isang tao na hindi nagkaanak ng lalaki, kailangang ibigay sa kanyang anak na babae ang kanyang lupa. At kung wala siyang anak na babae, ibigay sa kanyang kapatid na lalaki. At kung wala siyang kapatid na lalaki, ibigay ang kanyang lupa sa kapatid na lalaki ng kanyang ama. Kung walang kapatid na lalaki ang kanyang ama, ibigay ang kanyang lupa sa pinakamalapit niyang kamag-anak at ang kanyang kamag-anak ang magmamana ng lupa. Ito ay susundin ng mga Israelita bilang isang legal na kautosang dapat sundin, ayon sa iniutos ko sa iyo, Moises. Pinili si Josue bilang kapalit ni Moises. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, umakyat ka sa kabundukan ng Abarim at tingnan mo roon ang lupaing ibinigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos mong makita ito, sasama ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno, tulad ng kapatid mong si Aaron. Dahil noong nagrebelde ang mga Israelita sa akin doon sa bukal ng ilang ng Zin, sinuwi ninyo ni Aaron ang aking utos na ipakita ang aking kabanalan sa mga mamamayan. Ang bukal na ito ay ang Meribah na nasa Kadesh sa ilang ng Zin. Sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, Diyos na pinanggagalingan ng buhay ng lahat ng tao, pumili po sana kayo ng isang tao na mamumuno sa mga mamamayang ito at mangguna sa kanila sa labanan, upang ang inyong mga mamamayan ay hindi maging tulad ng mga tupang walang tagapagbantay. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag si Josue na anak ni Nun, na puspos ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanyang ulo. Patayuin siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong kapulungan, at ipaalam mo sa kanila na pinili mo siya para pumalit sa iyo. Ibigay mo sa kanya ang iba mong kapangyarihan upang sundin siya ng buong mamamayan ng Israel. Kay Eleazar niya malalaman ang aking pasya sa pamamagitan ng paggamit ni Eleazar ng Urim sa aking presensya. Sa pamamagitan nito, masusubaybayan ni Eleazar si Josue at ang lahat ng mga Israelita sa kanilang gagawin. Kaya ginawa ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ipinatawag niya si Josue at pinatayo sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong kapulungan. At ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon, ipinatong niya ang kanyang kamay kay Josue at ipinahayag na si Josue ang papalit sa kanya.